Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Itinuturo sa amin ni Baby ang sinasabing kapatid ng isang suspect na si Jamie Tungol na nagpainom daw sa kanya ng juice na may halong pampahilo. May tinatago ba kayo? Sir? May tinatago ba kayo? Wala po, sir. Wala? Kahit po, sir. Wala, ha? Wala naman po, sir. Ano sa palagay mo ginagawa ko ngayon? Nag-iikot dahil nagsusurveillance. May hinahunting ako. Maya-maya pa, tinungo na namin ang bahay ng suspect na si Jamie at dito, nakaharap namin ang mga magulang ni Jamie. Pero kung hindi suspect yung anak mo, hindi kami pupunta rito. Halimbawa, anak mo hinalay. Pagkatapos hinalay, tinuturong ng anak mo, kapitbahay ninyo sa kabila. At pinagsumbungan mo kami. Anong gagawin namin? Siyempre, biktima ka, hindi ba? Agrabyado ka, hindi ba? Ganun lang. Ngayon sabi ni hindi ka, mag-inuman tayo kasi birthday ko. Uminom? Opo, sir. Sinungaling ka. Ay, sir. Gusto niyo po, sir, may papakausap ako sa inyong kaibigan. Suspect muna. Yung suspect muna. Tapos kay Makinig ka. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Opo, sir. Hindi mo dapat sinasabi sa akin yun na magulang ka, bias ka. Hayaan mo akong gumana bilang investigador at malaman ang katotohanan dahil yung mga kwento mo sa akin pag-i-impluensya lamang. Hindi ako nakikinig. Sunod na tinungo ng bitag ang bakanting loteng ito kung saan sinimulan halayin si Baby matapos tumalab ang gamot na hinalo sa juice na pampahilo at pampahina. Gusto mo magsalita, anong nangyari dito sa loob? Ano pong gabi na yun, bago po yung mga siguro po mga 9, before 9 or before mga 10, yung batang babae po, niyayaya niyang uminom yung mga bata dito. Yung po mga tambay. Pagkayari po nung gabi na po, maingay na po siya. Bumangon po ako, napakita po ako sa kanila dito. Sige. Okay, maingay. Anong nangyari? Nagiinuman po. Okay, nagiinuman. So, anong nangyari? Pinapauwi po siya. Pinauwi siya. Opo. Pilit po siya pinapauwi, ayaw niya pong umuwi. Gabi umaga. Gabi. Malinaw ba yung mata mo? Oo. May ilaw ba? Wala naman ho. Paano mo nasabi sila? Naririnig ko po, kilala ko. Naririnig mo nga. Hindi nakikita mo ba? Ay, it's useless na makapag-usap. Hindi, sinasabi ko nakita mo kasi halika sandali muna. Sabi mo, maliwanag, hindi. Hindi ho kasi ho, one-sided lang. Hindi. Nag-iimbestiga ako, hindi ako nag-one side eh. Kung hindi ginawa ng pulis, ginagawa ko ngayon. Ayun nga po. Hindi, una, may ilaw ba rito? Wala pong ilaw. Walang ilaw dito. Sa bibig mismo ng mga kamag-anakan ng mga suspect, naririnig namin ang paninira sa katauhan ng biktimang si Baby. Pero ano pa mang paninira ang gawin nila sa biktima, hindi pa rin uubra ang baluktot na pangatuwiran dahil may krimen na nangyari. Gang rape na dapat pagbayaran ng mga salarin sa ilalim ng batas. May pangahalay. Gang rape. Lahat na kasama. Ayun yung uwang nila. Hindi ho. Kaya importante. Huwag kang tatanong. Doon lang sa parte na yun. Kaya kami nandito. Huwag may pagtanggol yung anak mo. Hayaan mo yung husgado ang mag-iimbestigan. Hindi pwede makialam si mayor. Hindi pwede makialam barangay. Husgado. Ano nga po, husgado? Mali ang ginawa ng mga pulis. Kung ako yun, umiyak ka man sa akin, hindi pwede magpiyansa. Statutory rape. Gang rape. Naintindihan mong gang rape. Hindi isa. Hindi dalawa, hindi tatlo. Gang rape. Napagalaman din ng bitag na iisa lang ang abogado ng humahawak sa mga suspect. Iisa lang ang kanilang sasabihin. Ang ituro ang sisi sa pobreng si Baby at masira ang katauhan ng minor de edad na biktima. Ano yung attorney niyo? Isa lang ang attorney ninyo lahat sa mga suspect. Isa lang. San Nueva Ecija daw po siya ngayon eh.
Okay, so sa makatuwid, isa lang yung attorney ginamit ng mga suspect. Isa lang din ang mga sinasabi na di mo makita, wala. Yung isang itinuturo, nasa Maynila, kahina-hinala, biglang nawala, 2 araw pa lang, walang litrato sa bahay, wala ring address para makita. Doon pa lang, magdududa ka na. Umiiwas sa patibong ng bitag. Gaya ng inaasahan, hindi nila iniharap sa amin ang mga nagtatagong suspect. Habang isinasagawa ng bitag ang surveillance sa mga suspect, makikitang palakad-lakad ang ina ng suspect na si Christopher Rivera. Hindi mapakali sa isinasagawang investigasyon ng bitag. Nakiusyoso? Nakiusyoso yung babae niya. Sunod na tinungo ng bitag ang iba pang bahay ng mga suspect na sina John Eric De Jesus at ni Mark Daniel Santos na anak ng barangay chairman na si Bok Santos. Nakaharap namin ang babaeng ito, si Percy Corpus. Harap-harapan, itinanggi niyang hindi niya raw kamag-anak si barangay chairman Bok Santos dahil napag-alaman ng bitag na kapatid niya pala si chairman at tiyahin ng suspect na si Mark. Magkakamag-anak ba kayo? Ng kapitan? Hindi nyo ka ano-ano? So wala si kapitan dito? Hindi nyo ka anak si kapitan? Sunod na tinungo ng bitag ang tanggapan ni Mayor Efren Cruz. So lapses dito. Inaamin ho nila iba yan. So ngayon mag-i-investigate ulit yung buo Napolcom. Sa amin ho kasi, sa akin Mayor, sa barangay nila, mukha watang isa sa mga tinuturong suspect, anak ni Kapitan. Kapitan Bok Santos. Si Bok Santos. At sa salaysay ho ng biktima, tinuturo ho siya na during the time na gising siya, siya yung nakapatong. Maliban ho doon, yung 3 pang bata, at hindi ko ho makita doon sa lugar ng barangay na yun, na para ba nagkukuntsabahan, imposible naman hindi narinig yung sigaw ng bata. Dahil magkakamay pamilya ho rin doon Kaya ako pinaabot sa inyo, ang aking pag-iimbestiga, parang itinuturo ho ng isang ama ng suspect na ngayon nagtatago sa Maynila, yung jeepney na ho pinapapasada sa kanila, na tinuturo din ng bata, doon ho naganap yung unang pangahalay sa loob ng jeepney ninyo na dala-dala nitong sino yung kanina yung si Joe? Sino yung inamin niya rin ho? Pero sabi ko nga, pagdating mo dyan sa kasong rape na ganyan, hindi naman ho natin hindi ko pwedeng konsinti na personal na pagtakpan yan. Sinubukan namin ipatawag kay Mayor at iharap sa bitag ang hindi mahagilap na chairman. Kukuha natin yan. Pero mamaya, pilitin ko makausap po si Boss. Nag-iwan din ng mensahe ang bitag sa opisina ng pinagtatrabahuan ni Chairman Santos. Sahil ako sa kanya sabihin, lumaan si bitag si Bentulfo. Hinanap ko na siya sa barangay niya, sa bahay niya, kay Mayor, hindi siya makita. At pinuntahan ko rito dahil dito siya nagtatrabaho. Ano yan? Alam niyo na kung ano yung bahay ko dahil bumisita na ako si Bitag para lamang sa kanya at yung mga lukulukong pulis na bahay ko. Pakisabi Pakisabi Kinabukasan, nagpakita sa bitag headquarters ang sinasabing chairman na si Bok Santos kasama ang ilang tauhan ni Mayor Efren Cruz. Sa harap ng aming kamera, nagpaliwanag si Kapitan sa bitag. Pakinggan niyo muna po sana ako. Sa akin, wala. Pakikinggan ho kayo. Kaya ang Kasi I will put it on the record, on camera. po ba mga pulis, nakakam po ba natin na kami mga kapitan, puros pa pag nagsalita na ba, pag gaganyan po yung kaso, meron na po ba kami, pababayaan na po ba kami, hindi niyo po kami bibigyan ng pagkakataon yung sa aming side. Kasi yung nangyayari po, kami po yung nasasaktan, natatakot po kami sa nangyayari dahil po sa aming side, di nyo man nakikita kami yung, nasi po na yung nagagalaw, hindi po kami yung... Nakakalimutan nyo na may biktima dito. Hindi po, darating po tayo dyan. Iba ko pang ko sa inyo. Nung araw na yun, di naman po sa kuwan, inaras na po na kagad kami. Sino nagkaras? Yung pamilya na yan. Meron pong sabing Ang gano'n. biktima ng haras sa inyo? Ang biktima na ng halay, hinaras kayo? Hindi po yung pamilya. Paano pong mga alay
Naalay na nga po yun eh. Nahalay na nga eh. Yung pong pamilya. Yung pamilya, siyempre, a grief party yun. Eh, hindi na Kasi raso kayo. hindi naman nyo pa pala Hindi, kaya sinasabi ko. nahirapan po kami sa ano, sumasakit. Baka matma po ako rito yung masakit po hindi po. Hindi pala ganyan yung mangyayari. Kasi kaya po kami pumunta rito. Pakinggan nyo po sana kami. Makikinig mo ko si. Naipit po kami. Bakit ganyan po ang nangyayari sa atin? Hindi nyo kami pinapanigan na pumunta po kami para mingi rin ng tulong. Kilala po namin kayo Sige, anong tulong gusto niyo sa akin? yung po sanang ganyan mangyari, magkaroon po tayo ng both side na hanapan niyo po kami ng kami rin ganun din ang nangyayari sa amin. Yung anak ko po tsaka yun may relasyon eh. Sinasabi niyo ng anak niyo. O nakita ko po. May relasyon. Opo. Tawagan niyo nga yung biktima ngayon. Ay di po eh. Papaharap Ba't po ka? maganda ho yung dalawang panig ha. Dahil sinasabi niyo. Hindi, sasabihin, hindi. Yung phone number niya. Sir, hindi po sasabihin na sa pagkakantaon na to, hindi nila sasabihin na siyempre meron nang involved na usap. Ganyan po ba tayo magkuhan? Ganyan pala tayo. Maiipit tayo. Ayaw ko na po, sir. Marami po salamat. Ganyan po. Hindi na po kami Hindi ako nakikipagkamay sa inyo. Lumalabas ko kayo umaatras. Hindi na po, sige Nakikita po. ko kayo sa camera. Ako, sige po, pagpasensya niyo po ang nangyari. Ang sa akin po, ang buong katotohanan, ilalabas ko ang anak ko po at saka mga bata roon. Walang kasalanan. At karoon lang po na pagkakataon na meron lang pong naunang pumunta kay Sir Tulfo. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko nauna si Sir Tulfo na puntaan. Bigay mo sa akin camera. Dito mo makikita yung katarantaduhan at akala ako'y makukumbinsi na akala ko isang tangang reporter. Hindi ako reporter, investigador ako. Nakikita nyo kung paano ako kinukumbinsi. Nakikita nyo yung asal ng akusado. Nakikita nyo dito walang pakundangan sa opisina ko. Pinuntahan ako rito, nananahimik ako rito. Gusto magpaliwanag subalit hindi niya nagustuhan yung dating ng aking pagtatanong bilang isang investigador. Hindi palpak na investigador tulad ng mga hinayupak na mga pulis doon na kinakaya-kaya. Hindi pa ata nakakita ng tunay na investigador kung kaya't inaakusahan ako ngayon na bias. How dare this father, the suspect, accusing me as biased. Tulad nung pag-akusa sa akin ng mga kapitbahay na kaanak niya. Isa ang lingwahe. Sinasalba ang kanilang barangay sa kahihiyan, subalit may kawalang hiyan. Ginawa ng mga nandun, mga anak ng mga may kaya roon. Sila ang kapangyarihan. At yung pobreng biktima tumakbo sa amin. Kasalanan ba yun? Aakusahan pa kami ngayon ng sinasabing bias kami. How dare the suspect accuser